Welcome! Ito po si Lennon At ako naman din si Russell. at muli po binabati namin kayo at welcome dito sa ating paulit-ulit ako sa ating podcast. Tamang Never gets usapan. perfect. Isa pa. Okay. Isa pa. Welcome po dito sa ating podcast. Tamang usapan. Usapang may tama. Yan! Nakuha na. Yes. Ilang episodes na tayo at hindi pa rin natin to mape-perfect. And this is what this show or these episodes are intended. May tama lang talaga. May tama lang. Kasi alam ko siguro sa mga kaibigan talaga namin and mga paborito namin tagapakinig, baka fed up na rin kayo dun sa whitewashed na Whitewashed. Oo. na reality na pinoproject ng mga so-called influencers and content creators or celebrities or personalities na kinagigiliwan natin kasi seemingly perfecto ang lahat sa kanila. Pero here comes Lennon and Russell with all the vicissitudes Yan po of life. Keyword, vicissitudes. Yung mga nagpe-present lang ng mga tamang kuro-kuro lang na maririnig mo lang din sa kalsada. And speaking of which, napapanahon talagang apparently nakakarindi na sa tenga ng marami. Personally, kasi dito sa workplace, wala pa namang nagdadala pero napapadalas ako sa pamamalengke lately. And totoo pala talaga 'tong phenomenon na tinatawag na lato-lato o lato-lato, hindi ko Ano alam yan, kung ano Sel? diyan. I mean, kasi nakikita ko rin yan sa sa social media pero hindi ko talaga nage-gets. I mean, Ano siya, laruan ng bata na kapag parang dalawang bola tapos 'pag medyo may ano siya, may konting physics na siya or science, Kasi, ah, you have to strike the balance kumbaga fulcrum ba tawag dun, 'di ko alam tawag sa mga technical terms, Pero meron siyang middle thing. oo. So, kailangan pantay yung dalawang balls based on experience, hindi naman usually. So, kailangan pantay yung dalawang bola tapos with the right amount of Force. force with consistency from sa mag-uumpugan lang sila gradually then eventually mag-uumpugan na sila forming a circle kumbaga. Para siyang yung experiment sa sa physics nung high school. 'Di ba may ganung parang experiment nun? Yung parang Oo, yung pendulum 'no, pendulum, yun, yun, na yun, yun, yun. Yun yun. pero yung pendulum kasi parang iba din. Itong lato-lato naman, well, satisfying naman siya kung mag-isa lang yung taong gumagawa at the given time and Ah, hindi isang buong barangay o isang buong kalsada. para siyang fidget spinner, gano'n. Yes, 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 parang fidget spinner nung time na medyo matanda na tayo. Ngayon kasi matanda na tayo. Hindi, few years lang yun. So yun yung lato-lato 'no, and Oo. so we're talking about trends Mm. and pop culture. Pop Kaya tinawag culture. na pop culture yan kasi 'di ba putok lang sa buho 'no. Pop. So yun ang umuuso ngayon, lato-lato. Dati hindi ko masasabing mahilig ako makiuso kasi una, it will require you money. Except lang dun sa mga bagay na kaya mong ma-acquire without really spending a lot 'no. Halimbawa, text o kaya pogs. Oo. Yan yung yan yung cryptocurrency nung mga mga batang 90s o yung Text, yan pogs, yung ano pa yung isa, currency na Jolens. Jolens. And 'no, seasonal din 'tong mga 'to, Oo. Yun yung nakakatuwa sa generation natin dati, na parang hindi ko na nakikita ngayon. Mhm. While we embrace yung pop culture,
Hindi siya ano, hindi siya formally ina-announce, pero we just know kung kailan siya uso and we just know lang din kung kailan hindi na. Parang ano na lang 'no, parang organic siya, walang magsasabi na ano, mag-a-announce na, "Hindi na Oo, uso." 'di Pero ba? parang gano'n na lang, bigla. Hindi ko alam kung healthy 'yun as a or anthropologically sound 'yun, pero may wisdom siguro do'n na bagay na ngayon parang mapapansin mo we just don't know when to stop or when to say no. Parang Mm. as long as parang ano, it's still ewan ko, hindi ko alam kung yung generation ba natin ngayon or yung generation before mas healthy yung perception natin sa novelty o hindi. Pero yun yung ano, yung mga trabaho ng usapang ito, mag-diagnose Mga lang ta's kuro-kuro. wala namang ibibigay na konkretong bagay para umunlad ang Pilipinas. So yun yung ano, yun yung mga nakikita ko. Kasi dati 'di ba, may text ka tapos it will be just as useful until hindi na or unless sunugin ng nanay mo o ipakain sa'yo, 'di ba? Marami akong accounts na narinig na dahil na-addict sa text yung mga tropa, tangina pinakuluan tapos pinainom sa kanya Talaga, yung tiyan walang nung yang nag-te-text, 'di ba? oh my God. 'Di ba isipin mo kung gaano kadumi yung kalsada natin dati, 'di ba? Hmm. Or kaya yung Pogs, 'di ba? Kasi ihahambalo sa'yo yung isang bulto ng Pogs kapag hindi ka tumigil. Tas yung Jolin, yung may Jolin din, yung pinakuluan din daw yung Jolin, pinainom din sa ano, Walang ya. grabe. 'Di na puwedeng ano Sterilized yun. naman daw kaya okey lang, eh. Pero grabe rin yung ano, siguro, we can talk about that ano, awesome parenting skills ng mga parents natin at, sa ibang episode kasi mas marami din tayong kuwento dun. Oo. Pero Gusto niyo po, that's the point. sabihan niyo lang kami kung trip ninyo yung yung gano'ng usapan. Oo, may mga nagko-comment, eh, nakausap ko din si Titus nung Oo. nakaraan, inimbitahan ko na sabi ko, "Mag-guest ka dito Oo nga. Titus." Hindi na daw, ano lang daw, komento lang daw siya. Yun, yun, nakinig din siya nung ano natin, latest Hmm. episode on betrayal. Which is hindi rin luma by the way, always uso. Always uso. Ah, kaya ngayon 'di ba wala na yung Itbulaga ano, Oo ewan nga. ko kung alam ko hindi na natin naabutan yun, pero originally ang Itbulaga nasa RPN 9 yan, eh. Hindi na natin naabutan yan pre. Oo, Abutan ko na yan, yung nasa time GMA na yan. natin GMA7 na yan. Oo. Yung RPN 9 dati medyo kung gusto mo lang ng ibang mapanood pero madalas kasi English kasi yung mga palabas diyan, eh, o kaya English yung balita diyan sa Oo, RPN, kasi eh. 70s ano, English ang ano, ang news and current affairs, 'di ba? Oo, may IBC 13 pa nun. Wala na ba ngayon? Nabutan ko pa yun, eh. Hindi ko alam kung may IBC 13, alam ko wala na. ABC 5 tapos yun yung mga medyo minor players Oo. dati pero mga napapanood pa naman natin. Tapos yung bagay na wala na gaano ngayon yung sitcoms. Wala ng sitcoms ngayon? Ay, Meron meron pero iba na yung natura, eh, hindi gaya dati na parang although slapstick comedy uh-huh. pero iba na kasi yung humor, iba na interpretation ng humor ngayon as long as hindi ka pa nakakasuhan o hindi ka pa binabaril, humor pa yun. Funny ka pa. I mean, ano po, clarification po, dahil nga 4 na taon na ako na hindi nakakauwi ng Pilipinas. Hindi ko na alam kung ano yung ano, yung 'to halimbawa hindi ko alam na wala na pala masyado yung mga sketches, yung mga ano, sitcoms. Oo, yung mga ano 'di ba Palibhasa Lalaki, yung Oo, Watamen, yung, Bora, yung marami Home dati. Along the Home Riles, Alone grabe yung Home naantay ko yan Along kada the linggo. Airport, 'di ba? Pepito Manaloto, meron din sa GMA dati, eh, yung, I mean siguro kung uuwi ako ngayon, I will be really culture shocked kasi ang daming nagbago sa popular, popular culture pa lang, eh. Sa media halimbawa, 'yan pinag-uusapan na nga natin na nawala na yung ano, yung Eat Bulaga sa GMA kasi babalik naman daw sila sa TV5 na sa ano 'di ba, sa July.
Pero Oo. ano pa rin 'yun, shock pa rin 'yun. And then wala na rin yung isa sa talagang malaki, ABS-CBN. Naalala ko nung bata Mm. ako, yung TV namin may topak yung TV namin, eh. Walang ibang channel kundi ano, Channel 2 lang. So, hindi ko alam yung mga ano Oo. ng GMA, late yun Totoo yan, eh. totoo yan. May mga ganyang ano, eh, may mga ganyang sakit. Sa'min naman baliktad, GMA lang meron, 'di Oo, sumasagap 'di ba? May mga gano'ng ano pa yung kasi Channel 2. may antena pa po kami na antena pa po yung mga ano namin nun, eh. Ngayon kasi hindi na, mag-ano-ano ka lang ngayon, eh. Tas titimplahin mo yung ano, iikutin mo ng konti, tapos kakapain mo din sa likod kasi 'di ba may kableng Oo. sasaksakin sa likod. O kaya ano, papaluin mo yung Kakapain TV mo. para umayos. Oo, paluin mo yung TV. Grabe yun, meron pa yun naalala ko yung gugupitin mo ng konti Yung wire. yung Oo. copper 'di ba? Oo. Tapos bibilot-bilutin mo para medyo stiff siya tapos sususiin mo siya dun sa socket niya dun sa likod ng Oo, TV. 'yan. Grabe, 'Yun ang grabe mga ano. teknik nun. Grabe 'no, yung calibration natin and everything has been so easy for the younger generation. Which is ano, sa tingin ko it's the objective din naman. Oo, we are always progressing naman para rin sa ano, eh, sa ease and comfort, especially sa technology, sa ease and comfort ng ano, ng human being natin. Although Pero medyo may contestion ako diyan. I prefer siguro yung betterment kaysa sa aha, comfort. Kasi ewan ko kung si Seneca, hindi pala si Seneca yun. mga May kapanahunan ano, niya may ba? isang Baka si Epicurus. hindi, may nagsabi, search niyo na lang sa internet. Putang ito nga kailangan may internet para mapakinggan niyo, eh. Ano? Sabi dun, Ise-search ko rin. "Tough times create strong men or strong people." Kasi Oo. kailangan politically correct na tayo pala ngayon. "Tough times create strong people." 'Di ba? Then, strong people create, peaceful times. Then, peaceful times create weak people, and weak people create tough times. Sabi dito sa ano, sa ni Saint Google, Doctor of the Church, ang ano daw ay, um, G. Michael Hoff. 'Di ko siya kilala pero Ayan, yun daw ang ano, hmm. ang may dala. So, I think everything that we should do should be kasi originally naman 'di ba sabi tinuro sa'tin sa sociology, sa anthropology natin, though no matter how fundamental, we do things primarily for the perpetuation of the human race. No, then eventually comes rationality, comes the advancement in the sciences, in Mhm. thinking, in the arts. We have come to pursue din yung betterment ng humanity. Not only to perpetuate in the sense na mag-prolong lang yung humanity, but to really improve the life. And yun nga lang, yung so much improvement would at times entail na parang kuwan na tayo, we are getting weak-willed at times and we connotate betterment or improvement into mere comfort or pleasure, 'di ba? Sa tingin Mm. ko medyo maliligaw tayo kapag dun naka-base. Magiging hedonistic tayo, magiging weak-willed, and things will be worse, 'no? Which is nangyayari ngayon, 'di ba? With the disinformation, with the mis and the malinformation, nagiging rampant dito sa say for example sa Pilipinas. Then meron ka ring rise 'no, parang ano lang, parang 'Di renaissance ba? din, 'di ba? Yung rise of the laity Oo. 'no? Yung rise of the laity dati, 'di ba, bakit siya naging somewhat, beneficial or historic per se? Kasi dati wisdom or knowledge can be solely possessed only ng
mga learned, and during the time no medieval ages, yung learned lang dati o yung masasabi mong may authority when it comes to knowledge or quote unquote wisdom are those who are holding religious offices like priests or imams or teachers, kasi sila mga lang yung ano, ganun eh, po. sila lang yung may chance. Hindi naman siya dahil Oo, sa sila may opportunity, eh. yun, exactly. Hindi siya dahil sa mino-monopolize, but more so Yes, kasi walang opportunity. culturally, Aha. oo, culturally yun yung kasing na-form, eh, 'di ba? Exactly. And here comes the laity like, we start with Rene Descartes and Descartes, oo, sa modern philosophy for example ang reference lang namin ni Lennon dito kasi philosophy dahil yun lang din naman yung common namin dalawa. Kasi si Lennon theologian na kasi siya yan, ano yan, eh, doctor of the ano yan, of, the chapel. Of the chapel. Oo, kasi junior pa siya. Pero, ah, levity aside, yun nga yung yung revolution o yung rise of the laity, it gave new life dun sa society na masyadong naging favor lang sa few 'no. And bumabalik na naman tayo dun sa gano'ng tendencies. Ironic 'no? And here comes the rise of the influencers Aha. na somewhat naging good or naging boon kasi it showed the traditional celebrities 'no. Hindi lang politicians ang traditional sa Pinas, eh, celebrities din, eh, 'no? Mga trapo 'di ba, trapo, politicians 'no. May mga trapo din na celebrities who believe na as long as they remain that, same looking people na sikat sila, eh, people will just, easily ano, ano ba tawag diyan, adore them. Adore, oo. At talagang sinasamba sila kasi even kahit yung mga I mean, let's face it, ang daming mga marital infidelities na unwittingly sila nag-promote, na okey lang mag-cheat, oo. Ay si ganito, anak yan ng artistang si ganito, pero okey lang dahil mabait naman yan si Minsan ganito, 'di kino-condemn, ba? pero pagkatapos ng mga ilang buwan malilimutan, okey na, napatawad na. Hindi naman Sikat na natin ulit. kino-condemn talaga kasi ewan ko, generally speaking as tao, pero specifically as Filipinos, meron tayong chronic na ano, forgetfulness. We Exactly. never learn, we never learn. We easily forget and, much worse, we never learn from our histories or historicities na Hmm, sinasabi ni ni Heidegger. Heidegger, Oo, kasi imagine na or sa ibang ano, sa ibang perspective siguro we have learned and we just chose not to learn again, parang gano'n. Siguro, No, siguro siguro. puwedeng ano, we learned theoretically, pero practically hindi nilalagay in practice ba Mm. yung natutunan natin. Yeah, say for example, the way we chose our, uh, lower and higher representatives in our Congress. Mhm. Ano lang, wala diagnostic. We will not be attacking specific persons here, but, what kind of profiles have we been choosing over the past decades, for example? We prefer popularity over integrity. Oo, I mean, name as long recall. as popular, kung artista yan, we preferred, performers and the clowns and the jesters over statespeople, statesmen, stateswomen. I mean, let's face it. Pero minsan, maganda din tingnan yung aspect na baka naman kasi, baka lagi nating sinisisi yung mga nalason. Mhm. Pero hindi natin sinisisi yung lumalason at yung lason mismo. Alam mo Sel, ito, itong mga nakaraan, hindi ko na sasabihin kung kailan nagsimula, pero maintindihan niyo naman siguro kung kailan mga nagsimula o mga mai-in ano, maiintuye, maano ng intuition ninyo kung kailan nagsimula. Pero ako ang observation ko is that yan yung sinasabi mo ngayon, Sel. Dati aware tayo dun sa ano, sa mga nanlason at yung lason mismo.
Pero itong mga nakaraan parang ang discourse na palagay para dun sa mga nalason. Para bagang ang ano na natin ay ito kami, ito kayo. Tapos yun yung inaano natin, nilalagay natin as counter positions baga. Tapos ang sinisisi natin sa situation ay dahil may mga taong nalason, quote and quote, na nalason sila, na sila yung ano nag-sustain kung bakit nandiyan pa rin yung mga nanlalason at nandiyan pa rin yung lason. Which is meron valid yung argument pero parang it misses the point eh. Kasi kailangan mong tanggalin yung ano, yung root cause, 'di ba? Oo, kasi kung ano, kung lahat isisisi natin sa victims, kaya nga 'di ba we are being educated better now na we don't blame the victims, Yeah, we don't shame exactly. our victims. Natutunan ko 'yan ng 2016 elections. Mhm. Ah, 'Di ba parang nauso din kasi dun during the time yung shaming talaga, yung Oo. intellectual shaming na tinatawag. Kaya naging thesis 'yan ng ano ko, kaklase ko. Kay Ah, Gilbert Ryle yung ano niya diyan, tawag niya diyan is epistemological murder. uy magandang ano, magandang term 'yun, Oo, kasi may tendency ka 'di ba, parang, you're trying to really inquire on the truth, on the reality, then sabihan ka na, "Oh, eh, di ikaw na magaling, eh, di wow, eh, di Oo. do'n ka na sa nanay mo, o kaya yung, lola mo magaling, lolo mo Pero ano 'yan, eh, magaling." both sides. Merong isang ganyan tapos meron sa kabila naman na para bagang, okey kasi ikaw wala mangmang ka kasi, ako parang may gano'n ba na, okey ganyan kayo Which sumagot. is naging ano 'yan, naging litaw naman 'yan nitong 2022 Ah, elections, 'yan ang hindi ko alam. 'di ba? Maganda pag-usapan natin siya ng ano, ng ganyan. Sige, simulan natin dun sa part na tama yon, we should not be shaming, ah, the voters themselves. Oo, Kasi what if there is actually machineries at work to really shape, 'no, to really shape the cognitive dimension of us being a collective and as individuals. Eventually kasi hindi mo 'yan namamalayan tapos oo, magsisimula 'yan sa isang realization mo, then mapag-uusapan niyo ng kayong dalawa. exactly. Eventually, 'pag nalipat ka sa ibang lugar maaalala mo yung insight dun sa conversation na Mhm. meron kayo nung kaibigan mo, ipapasa mo rin yun dun, naging wildfire na siya. Ganun yun, eh. Then, social media, yeah. Kahapon umattend ako ng ano, ng ordination ng mga classmates namin na mga Salesiano. Yung isa sa mga classmate namin kasi ano, Venezuelano. So, kung alam niyo po yung situation sa Venezuela, so sila ay ano, governed ng semi-dictatorship pero weird kasi ito yung mga taong ano, yung bang puro ang bukang bibig nila ay revolution, mga ano, it's a leftist government yung nasa Venezuela ngayon. So, yung mga karamihan ng mga Venezuelano na nandito sa Espanya ay mga ano, mga tumakas sa rehimen baga. Kahapon, so nasa table kami, kumakain. So, may mga bisita siya bukod sa amin ng mga ano, kababayan niya. Tapos yung isa, well, dalawa. Kasi yung isa, may isang pari rin na Salesiano. Tapos yung isa na babae naman na Venezuelana. Sila ay ano, professionals talaga sila ng ano, sa social communications. Tapos nagkakuwentuhan na kami 'di ba tungkol sa communications ganyan, tapos anong situation sa ano, sa country nila. Tapos sa table pala namin meron ding iba pang mga Amerikano, ibang mga bansa pa. May taga Colombia, may taga, ah, Central America pa na iba. Almost kasi pare-pareho yung situations, eh. Tapos napag-usapan namin ito, naalala ko lang itong pinag-uusapan na natin ngayon. Kasi sabi nung ano, sabi nung babae, nung Venezuelana nga na professional ng ano, ng social communications. Sabi niya, yung ano kasi, yung mapapansin mo sa discourse, hindi ano eh, hindi mukha siyang organic, pero hindi siya organic. Kung mapapansin mo, yung echo, yung nagiging echo, engineered siya. So, meron ng engineered na paano natin i-shape yung opinion
ng mga tao. Kasi magtataka ka, eh, bakit yung mga tao doon sa ano, sa Venezuela na 1,000% ang inflation na, na minsan wala kang tubig, wala kang kuryente. Pero bakit may mga tao pa rin na sobrang loyal sa ano, sa sistema, sa rehimen? Current na Oo. sitwasyon, oo. Kasi sabi niya, nagsisimula yan na magsasabi ng yung nasa taas ng isang kuwento, ng isang, Narrative. version na minsan magugulat ka kasi masyadong ano, conspiracy theory. Minsan, kahit yung mga media nila ay may mga orthographic error pero okay lang. Then mag-e-echo sa bawat communities nila, tapos maririnig mo ng maririnig, mauulit na mauulit na mauulit. And then you will take it as the truth. Yun yung ano, sabi ko, okay yun, ang ganda nung ano na yun, nung analysis na yun kasi it's general, eh, kahit saan, eh. Kahit sa ano, kahit sa experience natin sa Pilipinas gano'n, eh. We are, at the mercy ng well, ng algorithm niya, eh. Yun nga kanina pinag-uusapan na natin, Sel, nabanggit mo na rin kanina yun, eh, na nung panahon natin yung mga trends ay, parang natural na they come and go. Tayo kasi ang nagse-set. Tayo kasi exactly. Bagay na wala na ngayon. Dati Tama. pagka lumabas Dati yung kasi ano, yung ganitong laro, ito yung laro, we set it. oo. Pero ngayon Tapos very local siya. Hindi exactly. siya hindi siya ano, hindi siya, tawag diyan, hindi totalitarian ba 'to? Hindi, hindi siya hindi siya nationwide na approach. Kumbaga, Oo. halimbawa sa locality natin ang uso Jolen, eh, sa'tin, eh, di okey lang kahit Jolen. 'Pag magpunta ka sa ibang city ta's hindi naman yun ang uso, okey lang. Pero lately nga, tapos sinasabi mo nga yan, kinukuwento mo sa'kin yang lato-lato na yan, sa buong barangay ang ingay siguro nun. Maingay nga, talagang puro sprikitik yung maririnig mo sa bawat ano, bawat sulok, eh, putang-ina, nagda-drive ako minsan, sa ganitong kanto meron, pagdating mo ng palengke meron, tapat ng Shit, eh. Mercury meron, putang-ina, sabi ko bahala kayo diyan. Buti nga dun sa tinutulugan ko wala pa nagdadala ng lato-lato, lalatayan ko siguro. Pero nakakaaliw din lalo na 'pag makita mo yung mga batang nag-e-enjoy, pero mabubwisit ka 'pag nakita mo matatanda na, eh, sarap hatawin nung hawak nila, eh. Eh, siguro gano'n, baka siguro kulang na rin kasi tayo sa laro, 'no, Hmm, pero again, ibang episode din 'yan, oo. Marami kasi sa atin, tumanda tayo nung bata tayo, oo. tapos hindi tayo, matagal na tayong namatay bago tayo nilibing. Yung iba ngayon lang natin nare-recuperate yung ano, well, ako personally may gano'n akong, tendency na para bagang gusto kong ma-recuperate yung kung ano yung mga hindi ko naranasan nung bata ako. Halimbawa, 'di ba Oo, nakwento kaya ko may Zelda-Zelda ka, 'di eh, ba? 'no? Isang araw na Oo, pumipila ako ng mahaba para sa video games, para sa nung wala kaya pa ako bumili ng ako mga ng figurines. PS4, eh. Bumili ka na? Oh, 'di ba? Mga deprivation natin Mga 'yan, eh. deprivations. Eh, kasi nga Shoutout kay Myro, binilhan ko ng PS4. wow, thank you. Maglalaro tayo niyan Ayun, pagka nakauwi ako. Pero kasi nga 'di ba ano, nabanggit mo na rin actually kanina na nung panahon natin, may mga bagay na wala tayong opportunity na dahil economically or whatever else, kadalasan economically hindi natin yun nga yung puwede. pino-point out ko, eh, hindi lang siya specifically panglalason. I mean sorry, mali. Yung panglalason, hindi lang siya nagma-manifest dun sa deliberate na talagang Mhm. merong mina-manipulate. Meron ding form ng panglalason na you can't achieve yung maximum, 'no, yung optimal na possibility na puwedeng maging ikaw kasi dine-deprive ka ng opportunities, Oo. 'di ba? Iba kasi yung mina-manipulate like talagang disinformation, papakalat ng maraming fake news. Ngayon 'yan mas Ngayon talamak 'yan, ngayon dahil may oo. social media. Pero dati nung hindi pa 'yan, maraming opportunities yung inaagaw sa atin deliberately ta's hindi Exactly. natin alam na inaagaw sa atin kaya hindi tayo natututo.
Kaya 'di ba? ngayon tayo naghahanap or manghinayang minsan na ngayon mo lang kasi mare-realize, eh, na, "Ay siomai, kung ano pala nung mga panahon na yun, dapat pala ganito na." 'Di ba? Oo, let's take for an example yung habang tayo lumalaki nun kasi tayo medyo sa sa ano, sa strata kuwan tayo, eh, medyo magkasama pa tayo dun, eh, Oo. economically. Bakit bakit sobrang talino nung marami nating kaklase? Kasi may computer sila, eh, may internet sila, Ay, eh. oo. Tapos alam nila na dapat i-search mo sa YouTube. Mm. Naintindihan nila na yung utility ng computer. Ito, yung comparison, I mean puwede namang magalit sa atin yung ibang magre-react dito. Pero yun yung realidad. Dati sa atin yung computer, alam lang natin siya for leisure, every Sunday lang ng hapon natin siya nagagamit or minsan 'pag may time o may extra kang pera, puwede Oo, kang mag-computer. Pero usually pang-print lang siya. exactly. Pero hindi mo siya nakita as a device to aid you educationally. Bagay na may proper orientation and may proper discipline yung mga nakakaangat-angat sa'tin economically. Kaya kahit anong talino natin, hanggang dun lang tayo Mhm. compared dun sa mga oriented to use the computer, the internet to maximize its utilization for education. So, yun yung mga gano'ng bagay na hindi natin sila sinisisi, hindi rin natin Hindi sinisisi naman. yung sarili natin, hindi natin sinisisi yung parents natin for that. Pero let's face it, mas matalino sila pa rin kasi may gano'n silang capability Oo. samantalang maraming mga mahihirap ang wala. May dagdag na opportunity na wala yung ibang tao, 'di ba? Halimbawa, Oo, 'di ba? music halimbawa, itong mga nakaraan din medyo naano ako naaliw ako sa ano, especially sa classical music, orchestras, chamber music, ganyan. And then, kung alam ninyo yung ano, yung YouTube channel ng Two Set Violin, yan ang nag-ano sa'kin, nag-introduce sa'kin talaga sa ano, classical music para ma-enjoy yun. And then I realized na, teka, kasi sila yung Two Set Violin ano yun, eh, ethnic Chinese yun pero silang dalawa, pero nakatira sila sa Australia. And then parang ang stereotype sa mga Asian parents, kahit naman sa atin mga Filipino parents ay yung gusto mo yung the best sa anak mo, 'di ba? So, i-enroll mo sa ganito, ganyan. Pero sila dahil meron silang ano, means, in-enroll sila simula bata pa na mag-aral ng ano, ng violin, ng classical, instruments. And then I realized, ibig sabihin pala kung may chance, kung may opportunity na siguro kahit na ano, sa public school system, kung mayroong ano, opportunity na binigay para makapag-aral ako ng kung ano mang classical instrument, cello man 'yan o kahit piano. I mean, siguro mas maano ko, mas i-encourage ako na matuto at siguro marunong na ako ngayon, 'di ba? It's a question of opportunities, eh, a question of means na minsan wala ang mga tao. Kaya hindi na hindi naaabot, 'di ba? 'Di ba nakarating tayo Totoo dito 'yan. galing sa lato-lato. Oo nga, eh. Iniisip ko nga nung naging connections ano, eh. Hindi kasi siguro yung reflection natin on how our trends have Mhm, been growing over time, sa society natin, it reflects a far deeper reality on how we used to set trends or how trends tama are ba now ako? being set Ah, for us. How trends are being fed to us actually. exactly. To the point na, at some point kahit ayaw mong sumabay sa trends, you will just be so force-fed, eh. May isang trend na talagang ewan ako nakakapag-resist pa ako, ewan ko kung ikaw Sel, may TikTok ka na ba? Ako wala akong TikTok, Pareho pero tayo ibig nagkaroon ako sabihin. ng TikTok. Nagkaroon ka? Nagkaroon ako sometime in
siguro 2021 parang Oh. nakapagawa pa ako ng mga ibang mga reels dun. Nagsayaw-sayaw ka rin, sir? Then hindi ako Ay sumasayaw. hindi, akala ko nagsayaw-sayaw. Nagda-dub lang ako nung mga funny na lines Oo. ng movies, tapos I just find it so futile Ayun nga, and, exactly. stupid and I mean sorry dun sa mga Oh, baka taong talagang naggaganon, we don't nakaka-find judge na you ano, pero worthwhile yun, pero sa akin oo, personally yun din ang opinyon ko. Actually, nakakatawa kung tutuusin. Bilang ang charism namin ay, evangelization through, modern means of communication. Nung lumabas yang TikTok, ang daming nag-aano, 'di ba? Maraming nag-try din ng mga pari, mga religious, na I praise them na kaya nilang makipagsabayan dito sa ano, sa TikTok halimbawa, na paano nila ko-concentrate sa, less than a minute yung ano, yung gospel halimbawa. Very good na nakakaano yun, nakaka, nakaka-proud at nakakahanga. Pero ako personally, I just find it, just the concept as futile. Kasi nga, kung tutusin, kahit nga yung iba kong social media, futile na yun eh, pero nandun ako. So, kung pupunta ako dito para lang mag-swipe ng mga videos, papanoorin ko, parang, parang sayang sa oras. Akin, personally, yun yung aking opinion. Kaya hanggang ngayon nare-resist ko yung ano, yung temptation baga na magsali sa bandwagon. Kasi at the end of the day yan ang ano ngayon, eh, ang paano umaano yung mga trends, paano nag-aano yung mga tinatawag na viral, 'di ba? Kasi it's ayun nga kasi nga sinasabi bandwagon. ko, eventually nga kasi kahit hindi ano siya, sa tingin ko personality based din kasi Ah, 'yan. So, mm. somewhat yung algorithms will adjust based on your personality. Yun nga isang nakakatakot diyan sa Ay, AI na 'yan. oo. Kasi minsan iniisip mo pa lang bigla nang lalabas through the ads, through the contents that you're trying to view. Targeted, oo. So, yun din, at some point dati, wala namang balak mag-TikTok, then eventually everyone in my environment is into it tapos siyempre, sige nga why don't I try, then eventually nga lang siyempre mananaig pa rin yung pagkatao mo, eh, nag-aaral nagbabasa din ako. Upon reading, I discovered and, there's so many expositions about the application pare. For example, I just, watched it from somewhere na, alam naman natin kung saan yung origin ng TikTok, eh. Oo. And, sabi nila kaibigan daw natin yung bansang yon pero I would like to respectfully say otherwise. What they are doing to us is not what friends do to each other. So, masasabing kaibigan natin yon Sabi nga ni hindi Uncle hindi, Roger, ano very good country." Kilala mo yun si Uncle Roger na sa YouTube? oo, ban yata siya, Nap maba-ban na siya dun sa naban siya dun, naban. bansang Oo. yun dahil sa pinagsasabi niya. Yun nga yung point, iba yung content ng TikTok sa kanila. Mm. Talagang shinape ng government na maging purely educational and really uplifting. Oo. Like really to help them 'di ba may mga DIY tayo, Oo, 'di oo. ba? From time to time may mga educational TikToks tayo, eh, Mm. or contents in general. Pero sa kanila concentrated na gano'n lang yung contents. Oh, And interesting. what we are being fed daw, especially politically speaking, yung mga not so close, countries nung bansang yon. Mm. I love this blind item. As long as we are not really name dropping, I think this podcast is safe, 'no? Ah, Tapos alam naman natin kung sino, ano man 'yan. Anyway, sa mga bansang tulad natin, what we are being fed, ano ba, mga ano, mga shit, Oo. 'di ba? Basura, yung Like, sagot natin basura. basura, basura. Pranks, idiotic, ah, senseless na forms of Actually, yan yung ano, eh, distractions. Hindi yan talaga yung yung iba nga hindi papasa sa entertainment, eh, yan yang nag-ano, eh, distractions. nagpawala sa akin ng gana sa TikTok. I mean, comparing
comparing that with for example YouTube. Ako siguro in a week ang nasa-spend ko sa YouTube ay mga nasa more than 70 hours siguro in a week. Ako, I remembered YouTube being purposive for us, eh. Oo, kasi Yun naman ganun, yung eh. meron pa sa YouTube na wala sa TikTok, yung dati kasi tayo lalo na nung high school, purposive yung gamit mo. Halimbawa, you want to be entertained, you will search for it. You want to learn something, you will search for it. Mga TLM, yung mga conspiracy theories, bakit 33 days lang naging pope si John Paul the First, tapos madami mapupunta ka na sa mga Da Vinci Code, Oo, 'di mga kung ba? ano-ano. Tapos gaano Pero kayong at least purposive 'yun kasi you want to expand your your exactly. brain, eh, 'di ba? Unlike 'yun parang so random, then you'll get distracted. Mhm. Eh, sabi ko nga, not of halos hindi nga lahat, eh, matatawag mong entertainment. They're merely distractions. And if you're trying to look at it on a larger Uh-huh. scheme, eh, hindi ba isa lang din 'to sa mga ways to create, 'no, weak people Weak people. who will eventually create tough times. Bakit ko sinabi 'yan? 'Di ba, we can remember sa history yung Opium Wars, eh, Oo. 'di ba? Liwanag mo, Sel, para Ang sa mga listeners natin na hindi gano'n ka sa history katulad natin. Kasi kami po ni Russell ay mga kami, history nerds kaya Tsismoso, gustong-gusto namin kasi tsismoso kami. 'di ba alam niyo, kung familiar naman kayo dun sa word na opium, kasi ginamit din yung Marx 'yan, eh, na religion daw is the opium of society. So yung opium is o yung opio is a mind altering drug. Yan po ang sinaunang MJ. Oo, 'yan ang OG na marijuana, yung opio, 'no? Sa Tagalog ba o sa Spanish, Opyo. Apian? Hindi, Apian. Baka sa Tagalog, kasi opyo yun sa Espanyol, eh. Search niyo na lang basta kung hindi 'yan opio, Apian 'yan sa ano. So yung drogang 'yan, so dahil ito naman historical May naman 'to. historical na So tayo. 'Di ba ang galing ng yung mga nasa lato-lato? tangina ng lato-lato hindi ko alam kung Tagalog nga 'yun, eh. Kasi may lato-lato o lato yung yung parang Yung seaweed. seaweed ba 'yun Balik na na tayo ano, sa Opium Wars. anyway, sa Opium Wars. Kaya siya naging Opium Wars kasi yung bottom line lang naman nun, ah, nag-angkat ng opium, nag-introduce ng opium yung isang bansa sa another bansa, eventually yung citizens nun na-addict na. Oo. And yung target market o target audience nung opio ay yung mga abled, mga working class Oo. people, mga kabataan na nasa kalakasan nila. Eventually, nung lumalala na yung drug problem, so napansin na nila na culturally nagiging Napansin ng weak na emperador. sila or napansin ng emperador ng China na, yung yung mga mamamayan wala na, nalululong na. So, they have become weak and nagkaroon na ng mga oppressive na invasion, Oo. karoon ng mga giyera-giyera, they find themselves so weak to To fight fight. and talagang they really lost. Kaya nga may tinatawag yung China na century of Humiliation, humiliation. oo. Yan, Isang part 1900s. yun na talagang, nalugmok sila dahil sa kaadikan na inimpose sa kanila. Mm. Alam mo, ang diyan, meron ako diyang trivia. Kasi nagsimula raw pala yan, eto mga pang-trivia lang po natin sa inyo, pang-pa-light. Simula raw yan, Sel, dahil sa tea. Kasi nung nagkaroon daw ng nga itong itong dalawang bansa na 'to, nagsimula ng trade. Ang problema kasi yung yung isa mas marami yung kanyang consumption, mas marami yung kanyang pagbili, especially yung tea tsaka yung tinatawag na fine china, yung porcelain 'no. Oo, oo. Dahil imbalance yung yung trade,
napansin nila na parang bakit imbalance, kasi pala lahat ng binebenta nila meron na rin dun sa bansang yun. So naisip nila anong puwede nating ibenta, ta's nakita nila yung opium. Tapos diyan na nagsimula ang ano, ang problema. Tapos yan nga, ganda nung inaano ni Russell kasi dun sila natalo, eh, kasi wala, weak na sila. Wala na o yung fighting ano nila, fighting force nila bawas na bawas kasi Mm, wala, it will really attack your sanity, eh. So, ang daming affected na sa kanila nung drug. Ngayon nangyayari 'yan ulit, mm. ta's baka hindi natin napapansin with our drug problems Ibang forms sa pa, hindi lang ano, Pilipinas eh, hindi lang yung physical na ano, eh, na drug addiction. Yan, pinag-uusapan na natin kanina, mismo. yung mga Kaya nga, digital ano, 'di ba? oo, baka mamaya hindi natin alam, baka makabagong opium war ito, 'no? And hindi ito Mm, nakiki-conspiracy theory 'tong ano, tamang usapan. Ang sinasabi lang namin, i-reviewin natin. Subukan nating magbulay-bulay o magnilay sa larger scale. Hindi lang yung sarili nating buhay 'no, yung society natin oo, kung saan tayo patungo 'no. Baka puro tayo shit na lang yung kinakain natin sa ayan, yun na nga, internet, eh. baka we are growing into weak-willed persons, babae, lalaki, kung kahit anong kasarian or ano, preferences na gusto ninyo. Isa sa Speaking mga ano of, mapapansin mo, 'di ba, ewan ko, ako napansin ko kasi simula ng ito post TikTok era, wow, 'di ba, ng philosopher gumagawa ng mga ano, ng mga terms. Pero mapapansin mo yung karamihan, especially sa mga ano, sa mga 20 somethings, parang hindi ako 20 something, 'di ba? Sa mga 20 somethings pababa, yung attention span. Ano, nasanay na tayo sa consume ng short contents, less than a minute or 2 minutes, 3 minutes. 10-minute video parang nabo-bored ka na, eh. Paano pa yung isang oras na lecture? 'Di ka na talaga makapag-focus. I mean, yun nga, eh. Paano ka gagawa ng ano, ng weak people, ng weak, generation? Umpisahan mo dun. Kuha mo yung maano mo yung kanilang attention span, walang matututunan yung mga yun, 'di ba? So, meron na hindi talaga, na may tayo nakikita na tayong nagbabasa, ano, wala na nagbabasa. ayun pa, Lahat gusto natin fini-feed sa atin visually o auditorily. Gusto natin nakikita at naririnig, 'no? Nakakatamad magbasa. Kaya 'di ba sabi nga parang sometime in 2020 parang yun nga poor tayo sa ano, sa reading comprehension. comprehension. Which leads us to the next na dimension. Nung una kasi sinasabi natin, we are being deprived, Oo, 'no? So, parang tayo yung kinakawawa. mhm. Oo, na parang hindi, tayo ay mga ano, tayo ay, inoppress. May What ano, if naman kung what tayo if yung versus, oppressor? oh, yan. Yung talagang bobo ka, eh, 'di ba? Bobo ka, ako magaling. Makasalanan ka, ako ang banal, May 'di ganyan ba? nga. Oo, mas kilala ko ang Diyos kaysa sa'yo. So, yung 2016 nga gano'n nga yung sinasabi natin na parang, we are being this and that, deprived, tapos we don't know any better. Mhm. Tapos here comes 2022, some of us naman are saying na, "Hindi, kami yung ano, mas may alam kami kaysa sa inyo." 'No? Kaya yung 'di ba napag-usapan agad natin yun right after the elections last year, yung may mga kuwan tayo sa philosophy na they're looking at the situation in a far different and, quite an unpopular 'no, quite an unpopular take 'no, na parang baka this time the people are right, 'di ba? With the son of the former dictator being in power now, parang, perhaps the people are right this time and EDSA failed. 'Di ba yun ang sinabi nung isang Oo, ano natin, senior na yung sinend mo philosophy sa'kin. professor natin. And, siguro we have to look at it in the sense din na yun nga, yung mga taong, marami dun, eh, mga kabaro natin
na we have viewed EDSA as we just over glorified EDSA to the point na parang hindi natin talaga na naisabuhay talaga yung point nun. Actually, oo. Talagang glorify natin yung mga personalities dun, pero Hindi lang the glorified, lessons Sel, eh, more on na take for granted. Na take for taken granted. for granted, tapos na-fossilize na talaga mismo. Aha, Wala, hindi nga nag-grow yung hindi nag-grow. spirit na talagang Yun yung nakakalungkot. ayun, So, 'di ba? actually dapat maging Mas ano yun, eh, sinisisi natin maging wake up sila, call. shine-shame natin yung mga taong iba yung paniniwala sa'tin. Parang I think it's not progressive, it's regressive, 'di ba? Yun yung nag-ano, ako personally, I think yun yung disenfranchise sa karamihan na Yeah, mga tao kasi, ako pala may kasalanan, eh. 'Di ba pagka gano'n parang magpupunta ka sa defensive mode. So, kahit na alam mo yeah, na parang nasa mali ka pero paninindigan mo yung pagkakamali mo kasi oo. hindi ka May ego ini-invite, ka, eh. eh, So, correct. siguro ang punto lang namin ni Russell dito, less na sabihin na partisan kami. Ang punto lang dito is Oo, that if you want to attract, you never use negative words, you never use negative attitude. You attract by being welcoming, by being, "Teka, dito you will be at home." "Okey, sige, hindi niyo nauunawaan, ipapaliwanag namin sa inyo. Hindi namin sasabihin kasi bobo kayo." yun na nga, eh, yun na nga, eh. Nagiging elitist pa rin kasi tayo sa part na 'yan. Sa'kin na tama naman, okey lang gumamit ng negative words kasi kung may mali, may mali. Oo, Pero ang iko-condemn point, mo 'yun. kailangan may dialogue ka muna bago ka point out ng mga ganyan. Hindi yung parang, "Hindi, kami yung authority, moral authority kasi kami yung mga anak ng EDSA." Hindi, putang ina, wala nga, eh. Hindi nga gumana, eh. Ang point ko lang diyan, tama yun, disclaimer po, itong usapang 'to hindi 'to wala kaming balak tirahin o punahin na partido then promote the other. Diagnostic nga tayo, eh. So, sinasabi lang namin, we can ano, hindi kasi ano, it will not hurt us kung tayo'y magiging mas mabuti, mas makatao, 'no, mas makabayan, 'no. Kumbaga, meron kang paniniwala din sa tingin mo hindi akma dun, number one, hindi mo yun i-impose na parang, "Hindi, kami ang tama, kayo ang mali." Mm. 'No. Tama naman yun na at some point, isa sa ating dalawa ang tama. Hindi naman tayo puwede parehas tama kung parehas tayong magkaiba ng ano, eh, pananaw, eh. Pero habang nandun tayo sa proseso, we listen to each other. Oo. Baka in that way, we can improve the situation, 'Yan yung nawala, 'di ba? Sel, yung ano, yung idea ng dialogue, ng debate as a dialogue, as listening first and then talking and then saying Mm, what you believe, what you think. Ngayon kasi ano na tayo, eh, we are just, nagsisigawan lang. Yun yung nakakalungkot. totoo. Walang Tapos nagkakaintindihan. puro ad hominem na, eh, ad hominem na yung mga atake, wala ka ng Oo nga. Alam mo matututunan. yun ako natutunan ko one time nung nasa PUP pa ako, naghanap pa ako ng AB Philosophy. Sumali ako ng ano, ng debate. Actually ano lang yun, um, in-invite lang ako nung isang senior namin kasi wala silang maipasok kasi, dapat 4. Tapos ano yun, sa college namin sa Arts and Letters. So kalaban namin ay AB English yata o AB Filipino. So in-invite nila ako. Mag-ano ka, ano bang ano ko nun, whip ata ako nun or deputy ano, prime minister. So, sa pag-prepare ko, sabi ko, paano ano sa debate? Sabi niya, ganito, argument ad hominem, argument ad hominem. I mean, joke yon pero nung panahon na yon, in a way, kailangan sound pa rin yung argument mo. Yung ad hominem mo, pampatawa lang yon. Pero ngayon parang hindi eh. Yung pinaka-argument mo na yung ad Yun hominem na eh. yung norm, 'di ba? Yun yung ginagawang norm, which is sobrang mali. Ako ang natutunan ko sa art na 'yan, although hindi ko naman masasabing sarili kong practitioner talaga. I would like to ano, to subscribe dun sa tips na binigay ni Robert Baron. Yan. Kung gusto mong maintindihan yung opposing side, yung opponent mo, o sa Tagalog kasi pangit, eh, kalaban, 'di ba?
Oo, Katapat, katapat tapat. na lang kaysa kalaban. Kasi kung parehas naman kayong Pilipino na may interes sa bayan, hindi kayo magkalaban, 'di ba? Hindi kayo magkaaway, dapat. Actually yun, eh, kasi nalilito rin tayo sa terms ng kalaban tsaka ng kaaway. Kasi enemy 'yan, eh, 'di ba? Iba yung enemy sa opponent, eh. Mm, Anyway, sa opponent mo, gusto mo siyang maintindihan, eh, kailangan mo talagang mag-immerse dun sa mundo niya. So, you speak his or her language. exactly. Otherwise, kung lunod ka sa sarili mong mga paniniwala tapos sa sarili mong mga terminologies, hindi mo talaga sila maiintindihan. And ideal 'yon na 'yun din yung gagawin niya. Pero kung hindi niya 'yun gawin, at least ikaw ginawa mo. Oo, If you really find yourself, especially kung ikaw, kung naninindigan ka na ikaw yung nasa tama, ikaw yung nasa katotohanan, you will do it, 'no? 'Yun yung espiritu ng dialogue. Kasi kung ang intention mo is to win over the person, 'no, to add another sa iyong cause, you will really have to know kung anong pinagdadaanan nila. exactly. Kung ano yung naiisip niya or nila. Bakit nila nasasabing ganito, bakit nasasabi nilang this is better, kahit nakikita mong it's the worst, or the other way around, bakit, nakikita ka nila as bad where in fact ikaw yung nasa tama. You really have to look at it that way. Then Mhm, you communicate they're using their own language. Eventually, may wisdom kayong magi from each other. oo, So, you can settle kung anong magiging resulta. Ngayon, posible lang 'yan kung gano'n ang proseso. Pero kung kayo mag-aatakihan lang kayo, magkakalkalan kayo ng mga baho nila, kakalkalan lang kayo ng mga personal na kakulangan o kasobrahan nila sa buhay, putang ina, walang mangyayaring ganyan. kaya nga ano, eh, isang magandang halimbawa po niyang sinasabi ni Russell, sa theology may isang subject kami na sa buong theology ano yun, talagang napupuno ng ano, ng Bible. Yung sacred scriptures ay napakaimportante sa theology. Sabi nga ng Second Vatican Council, yun ang soul ng theology, yung sacred scriptures. Pero may isang subject na although may basis siya sa sacred scriptures pero iniiwasan siyang i-cite. Yun ay sa morality, especially sa bioethics. Sabi sa'min ng professor namin, kasi kapagka nakikipag-dialogue ka sa mga hindi believers, di ka puwedeng gumamit ng Bible. Kasi hindi nga sila naniniwala, eh. Gamitin mo kung ano yung language nila. Gumamit ka ng science, gumamit ka ng philosophy. Kasi yun puwede kayong magkatagpo, puwede kayong magkaintindihan. Pagka sinabi mo na, hindi tayo puwede ng ano, masama ang masturbation kasi si onan. Hindi yun maintindihan Oo, nila, hindi nila ma-appreciate 'di 'yun. ba? Sabi nila, "Who the hell are you talking Ano, about?" 'Di eh, ba, hindi nga ako parang gano'n. naniniwala dun, eh, 'di ba? So So, if you really want to win souls, quote unquote, "souls" over, you really have to speak the language of those souls. Tama, tama si Lennon dun sa part na yun. Hindi mo puwedeng i-impose kasi yung sa'yo kasi nga ikaw nga yung nanghihikayat, eh. Hindi mo puwedeng sabihin na, "Hindi kasi ganito, ganyan, ganyan." Kaya 'di ba may tinatawag din tayong apologetics. Sa apologetics dun sa mga may background na, yun yung art nung debate ng mga religions. Sorry baka mali yung definition ko, pero for Catholics or for to Christians, defend, to we call it give reason, 'di ba sabi sa first letter of oo, Saint Peter, "Be always, ready to give reason to your faith." Yun yun, apology mm, ang apology po ay hindi pagso-sorry yung original na meaning, eh. ah, It's apologia is more on in in defense. defense, yan, in defense. To give Oo, reason, mas gusto ko yung to give reason to what you to believe, rationalize, rationalize, oo. oo. Kasi 'di ba yung apology, "I owe you an apology." Ibig sabihin nun, teka, I owe you an apology in the sense na ngayon kasi parang sorry yun, eh, na parang, "Uy, Oo, mali ako." Pero yung apology kasi in the stricter sense o yung original sense niya is an explanation on your part. So yun nga, in defense of the faith or in defense of so yun, ang apologetics, yung practice na nakagisnan ko, we don't use Catholic Bible.
'Di ba? Oo. We use the Protestant Bible. Nakita ko pa yung may ganyan pang Bible tayo dati na ano 'di ba, may highlighter Hmm, pa. oo. Halimbawa, may babato sila against Catholics na ganito, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. We use their Bible to answer their question. Then eventually, in hopes na may wisdom na sila rin ay ma-enlighten din, gano'n naman pala. Pero kung puro attacks lang na parang senseless na attacks, eh, ikaw nga lolo mo ganito, wala kang pa kaya 'yun siguro, isang part din dun, eh, we choose our kuwan lang din siguro, we choose our battles. Kasi hindi natin mapi-please ang lahat ng tao. So, sa Oo, tingin ko, given yan talagang ano yan. at some point kailangan niyo ring piliin. Pero sana kayong panghinaan ng loob. Ngayon, paano tayo napunta diyan sa lato-lato at tsaka diyan? Sa Kasi yung trends, oo. trends. Nakakalungkot nun makita na namamatay sa atin yung trend na tayo yung nagse-set ng trend. It's as if na kailangan nating makibagay o magiging outdated tayo. Yun yung naintindihan ko naman sa part ng mga traditionalists, bakit galit na galit sila sa Vatican II kasi ang bilis kasi, fast pace kasi talaga tsaka constantly changing yung milieu, yung Mm. society 'no. And in an attempt na makibagay, patuloy na makibagay, sumabay, quote unquote "sumabay", ang nangyayari hindi na natin naiimpluwensyahan yung culture. Tayo na iniimpluwensyahan ng culture. Tingnan mo pa lang ang daming vloggers na pare Oo. and most of them makikita mo kaya ako minsan nawawalan talaga ng gana talaga sa kahit sa ano, sa Catholic faith, eh, kasi many priests or many Catholic personalities, they're making it about themselves na, eh. Mm. Makikita mo yung mga quotes na nila ta's pictures nila yung malaki. They're not preaching anymore. I mean, their words may be words of preaching, pero they're making it about themselves, then they are Mm. gathering their own followers. Unlike before na if somebody is holy, if somebody is pious and prudent, you can really know it kasi they will be They pointing are pointing. you to Jesus, 'di ba? Or Ang gusto ko ngang to Christ. ginagamit na ano diyan na analogy, na image ay yung yung idea ng photographer. Ang isang magaling na preacher, ang isang inspirational leader halimbawa, o isang ano lang, mabuting Kristiyano ay dapat maging photographer. Siya yung nasa likod ng kamera. Ang focus yung nasa harap kung sino yung pini-preach niya. So hindi siya selfie. Siya ay nagpi-picture ng iba, hindi papunta sa kanya. Gusto kong Mismo, i-ano yang ano, laban. napag-usapan Ayan, maganda yun, maganda. nabuksan mo na yang Vatican II. Gusto kong i-ano yan kasi maraming ano, eh, maraming misconceptions especially dun sa idea ng adyornamento, nung being open. The church, um, adapting to the modern world, 'di ba? Sa mga traditionalist, yan yung ano nila, yan ang problema nila kasi ang galing na ano, napunto mo sila, eh, na para bagang, hindi na tayo nag-aano, tayo na yung naiimpluwensyahan. Parang may defensive ano, 'di ba? May defensive na argument. Ang masasabi ko naman, kapag tiningnan mo actually later ko na ngayon nung naaral ko na, saka ko nakita, hindi meron pala talagang process kaya nakarating sa Vatican II. Ang problema, yun nga, eh, nagkaroon ng misconception. Paano ba 'tong being open to the world ng simbahan? Kasi yung idea dati ano, eh, perfect society yung simbahan, eh. Tapos ng Vatican II, Utopian. 'di ba, utopian yung, societas perfectas. Pero after ng Vatican II ang naging idea hindi, it's, people of God. Mas naging open. Ngayon ang problema mo yung idea mo ng pagiging open, ano yun, ibig sabihin lang ba nun kukunin mo kung ano yung nandiyan sa kultura sa paligid mo tapos, "Okey, eto para magmukha akong cool." So, dahil kaunti na lang ang ano, ang mga nagpapabinyag ngayon, ang mga nagpapari ngayon, kailangan magmukha akong cool. Hindi yun, eh, hindi yun yung punto, eh.
ang punto ng pagiging open ng simbahan ay ano, you're open to recognize what is good in the other, sa kultura, sa paligid. But at the same time, yung good na yun, you adapt it. But at the same time, you also have to recognize what is bad. And you have to recognize na meron ding good sa'yo. At yun naman yung idadalhin mo dun sa kultura na tinatawag nating evangelization. Evangelization of culture. Yun yung kulang. Kasi ang nangyayari, adapt lang tayo ng adapt. Okay, ngayon ang kultura natin yung influencers. Paano ako makakapag-evangelize ng maayos? Magiging influencer din ako. Ifo-focus ko rin, kailangan din yung mukha ko. Kailangan din magkaroon ako ng mga viral na tweets, magkaroon ako ng mga video na nag-aano ko, papatawa ko, which is good, okay, valid. But at the same time, kailangan mo ring tingnan. At the end of the day, ano yung talagang dinadala mo nga sa message? Tungkol na ba sa'yo yun o tungkol pa rin dun sa Oo. ebanghelyo? Specifically for leaders, for religious leaders, regardless kung lay leader ka o ordained ka. For ano, if you're pastors or lay leaders, i-choose kung kayo ba ay magiging shepherds o magiging politicians. Kasi both, ibang track yun. Oo, magkaiba Hindi yan. mo pwedeng pagsabayin yun. Promise, promise. Bakit puta, nasubukan ko yan kaya ako nasasabi yan. Mga Experience. father, mga brother, mga sister. Nasubukan ko yan, maging politiko at the same time maging pastol, 'no. So ano, kasi to be a politician is to desire na mahalin ka ng tao. Mm. To be a shepherd or to be a priest for that matter per se, to be a leader ng religious community, kahit hindi ka mahalin ng tao sa sasabihin mo as long as you communicate kung ano yung message. Mhm. Galit sila sa'yo, pero mahalaga, they will really have to realize, yung mga constituents mo, na they are receiving sound doctrine, 'no. Minsan, they will hate you for being that, 'no. Kaya, you will really have to choose kung gusto mong maging politician o kung gusto mong maging pastor. Ayun ang ano naman diyan, yun ang crucial. Mahirap kasi sa mga politicians, they are making everything about themselves, 'no. Grabe, I'm so disappointed lately. Ang dami kong nakikita sa mga feeds ko, kaya I started unfollowing people again, or unfriending them for that matter. Well, I'm saying this, for your peace of mind also, na if you are really not hitting it off or if we are not really talking, hindi talaga tayo magkakilala, Baka. well, might as well, better for us to let each other go, 'di ba? Kasi madi-distract lang, maba-bad trip lang kayo, puro memes yung mga ano ko, laman ng Oo. timeline ko, 'di ba? Tas kayo, 'di ba, may mga agendas din kayong sarili. So, something like that. And ang dami nating pinag-usapan ngayon, Ang 'no? dami, Sel, oo. 'Di ko baka po nalilito na kayo kung ano talagang nag-uusapan natin. Oo, kunin niyo lang kung ano yung sa tingin niyo kailangan niyo for the moment. Pero ang sinasabi lang namin dito, maging ano, mas mapanuri tayo not only sa sarili natin individually, but being tayo bilang buhay at active na member ng society. Hindi porke marami yung nagsu-subscribe o gumagawa niyan, tama yun. Oo, the Hindi majority is not porke always right, baga. Oo, hindi porke yun ang pinaniniwalaan ng majority o sabihin natin 31 plus million Filipinos, wala akong gustong Ano lang po 'yun, tumbungin dun, analogy. analogy lang yun, hindi porke yun ang pinaniniwalaan, yun yung husto. And hindi naman ibig sabihing may talong minorities, tama lang din sila palagi o mali sila palagi. 'Yan yung dahilan kung bakit marami kasing nag-aakusa, bakit daw ang simbahan, yung at least yung governance ng simbahan, hindi raw democratic. Bakit hindi tayong bawat isang baptized, bakit hindi tayo bumoboto para sa Santo Papa?
'Yan yung dahilan kung bakit hindi tayo democratic, na ang simbahan ay theocratic. Kasi at the end of the day, the majority, hindi tayo yung isang araw magbabago na yung doktrina kasi majority ng mga tao naniniwala na ganito, hindi. Yang sense of the faithful, yang sensus fidelium na tinatawag, nakakatulong 'yan. Meron niyang may effect 'yan sa doktrina, may effect 'yan sa simbahan. Pero 'yan, mahabang proseso, matagal na May proseso, dialogue 'yan, may dialogue. may And dialogue. ang pinakaimportante sa simbahan is that everything na 'yan ay may intervention ng Holy Spirit. Kaya tayo theocratic at hindi tayo democratic. Kaya hindi tayo lagi lang na majority wins, at least sa simbahan, Oo, totoo 'yan, totoo 'yan. Yun din yung sense dati kung kasi it's a very, 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 very old problem. Sa mga nagbabasa ng Biblia, naalala niyo yung bayan dati nagre-request sila ng hari sa Diyos, 'di ba? 'Yan, ano 'yan, um, Yun yung mga old teams niyan, eh, one of the oldest political teams 'yan oo, ng Bible. Naiinggit sila kasi sabi nila, yung buti pa iba yung ibang mga bansa, may hari sila ta's ang lakas-lakas sila. Ta's sabi ng Diyos 'di ba "O sige, 'di sabihin mo sa bayan ko, gusto ba nila nun inaalipin sila. Tapos hindi naman laging wasto kasi minsan whims lang ng hari nila na tao lang din na imperpekto. Ako ang hari niyo, 'di ba? Pero sa katigasan ng ulo nila, gusto pa rin yung nila, eh. sensus fidelium nga na sinasabi nila, eh, nun. Sige na, May bigyan dalawa kayo kasi, ng eh, hari, kapagka 'di ba? inimpose mo kasi, I mean, politically speaking, para sa akin maganda yung democratic form, politically speaking. Pero pagka inimpose mo yun sa simbahan, mahirap yun, eh. Oo, everything will crumble. Oo, I mean, paano kung kinabukasan mas marami ng taong naniniwala na hindi Diyos si Jesucristo, eh, di magbabago kaagad yung kasi magbobotohan Yeah, lang tayo, which is weird. Yung tamang sensus and fidelium, nangyari 'yan. 'di ba? May sa history natin, eh. Yung tamang sensus fidelium, yun ay bunga ng mahabang proseso, ng mahabang, consciousness ng mga Discernment, oo. discernment ng simbahan, ng buong simbahan, hindi lang ng mga pari kasama yung mga faithful. Isang magandang halimbawa diyan ay yung doctrine ng halimbawa ng Mother of God, Mary Mother of God. Yun ay bunga ng ng liturgy, ng pagse-celebrate ng mga tao ng ng devotion sa mahal na birhen. Dun yun nanggaling, unti-unti yun, throughout the history, tapos hanggang sa It naging grew official. over time, Mm. over the centuries, totoo 'yan. And, sa tingin ko magandang ano 'yan, kailangan nating, bigyan niyo ng importansya yung may mga bagay na gano'n sila dahil kailangan gano'n sila. Kakanood ko lang ngayon ng The Highwaymen, eh, available sa Netflix, eh. The Highwaymen. Parang Ah, if you're familiar with Bonnie and Clyde, yung hmm, infamous na oo, crime couple, crime spree sa uh crime couple sa US, 'di ba? oo. The people were adoring them Hmm, despite killing many. para silang celebrity. Yung celebrities talaga sila, talagang even when they died, talagang dinudumog yung sasakyan nila as if they are Mm, venerated corpses. Imagine mo 'yun, yung danger ng herd mentality na tinatawag. Kaya ito nga natatawa ay, ako, we love the image of the sheep, eh, pero may isang motivational speaker sabi niya, "Ako, I don't want to be identified as a sheep." Bakit? Sheep are stupid. Mas matalino pa ang kambing, kaya magkakambing ako sabi niya. Kasi sabi niya, sheep, number one bulag nga 'di ba? mm, Malabo ang paningin. So kung walang shepherd, overly reliant sila sa shepherd, 'di ba? Then they have to go in herds. oo. Pero we are not sheep, eh, we are people. Kaya kahit naman si Jesus Christ sinabi niyang 'yun, be as gentle as sheeps pero maging, Maging as wise as ah serpents. oo, 'di ba? Hindi siya nagtapos lang dun sa sheep.
Ibig sabihin nun, gamitin natin yung sarili nating rationality, 'Yan, 'di ba? oo. Tsaka isa pa kung mag-iisip ka importante yung good shepherd. Na kasi kung depende, kasi may mga shepherds na ano, yun 'di ba nandun nga yun sa gospel na yun, na mga hired people lang naman. So they don't care about you, they don't care about the herd. So maliligaw ka. Nakarating tayo, layo na ng ating ano, grabe ang usapan Oo, natin today. oo. Ito yung ano natin, ito yung dahilan bakit usapang may tama Opo, ito, 'no? 'di ba? Luting-lito na siguro yung mga nakikinig. Ano bang pinag-uusapan So, na 'tong dahil mga diyan bokal wala na 'to? muna kaming suggestion. Wala kasi halo-halo po kami ngayon, eh. Anyways, Ngayon, ang suggestion namin, eh, kayo yung magbigay ng 'yan po, suggestion naman, oo. sa susunod Gayahin niyo naming po si pag-uusap. Titus. Yes, special ano, shout out sa aming kaibigang si Titus. Salamat sa mga ano, comments and sa mga iba pa nating mga friends. 'Yan, oo. Ah, nandito tayo ngayon sa isa sa mga decisive na points sa history natin. Kung tayo ba'y uusad o dahan-dahan ng mamamatay yung society natin dahil wala na, lutong-luto na tayo sa ano, misinformation, sa malinformation, sa disinformation. Lutong-luto na tayo sa fake news, lutong-luto na tayo sa mga shitty na contents, lutong-luto na tayo sa mga shallow na analysis, reflections ng mga Mga taong pundits. meron sanang boses, meron sanang capabilities to improve our society dahil meron silang access sa podiums, may access sila sa journalism, may access sila sa mass media, and yet some of them, wala, takot o talagang wala lang din. Iniiwanan tayo ng sarili nating mga konsensya at sarili nating rationality, pagkatao natin to really be a person right now. We are beyond our identities as Hmm, cellphone users o we are more than our email addresses o 'yan. usernames sa Facebook, 'no? Dati ang sinasabi ko sa, mga papers ko sa ano, sa philosophy, we are more than our, we are more than our curriculum vitae. Ngayon ang ganda niyan, Sel, we are more than our usernames. We are more than our, email addresses. Oo. Yung iba nga sa'tin marami pang usernames kasi may mga Oo, alter may mga accounts pa, alter. pero sa ibang episodes natin yun. Kasi may mga kilala ako, marami akong kilalang may alter account, eh, Ano bang alter 'yan? Baka ibang mga mga brother sa main account pero, naughty boy sa anyways po, kung kayo po ay if you have any comments dito sa ating usapan today, you can, comment po diyan sa social media natin. Huwag niyo po kalilimutan, meron po tayong Facebook and Instagram. Sa Facebook, Tamang Usapan, Usapang May Tama, at sa Instagram at Tamang Usapan Podcast. Then, of course, you can always send us a email, tamangusapanpodcast@gmail.com. And also, wag niyo po kalilimutan, meron po tayong, website na para po sa mga vlogs. If you also want, pwede po kayong mag-send ng vlog ninyong sarili if you want to write something. But there, we try na magsulat ng vlog na para na ano, na regular. So, hindi lang itong, podcast ang meron, meron din kaming text form doon. Ta-try namin at least na weekly. That is, Tamang Usapan Podcast, that wixsite.com, sorry, ah, wixsite.com/TUUMT. That is TUUMT. Anyways, ilalagay ko po 'yan diyan sa ano, ilalagay namin diyan sa baba sa description para mapindot ninyo. oo, tama para ano, may access kayo dun. Practically habang nagsisimula mga lumang essays namin Hmm, yun nung philosophy students kami, mga lumang reflections. Pero eventually, depende kung gaano tayo oo, kalibre sa inspiration. sa trabaho natin, 'no. So yun, kung nandito pa rin kayo sa yugtong ito, nagpapasalamat Maraming kami salamat po. ni Lennon kasi alam naming hindi madali ng makinig ngayon at, distracted na tayo. Feeling ko mas mahirap Samantalang kung makinig, eh, kasi nasanay na tayo rin sa mga ano, eh, sa video format na maikli. oo, pero ito nga sinabi ko kay Titus kasi sabi niya,
Daw very educational daw 'to. Uy, thank you. Sabi ko, "No, Kahit na ano, kung ano lang we don't pinag-usapan intend natin. to educate here." Sabi ko, "We intend to disturb." Exact. So kung na-disturb namin kayo sa yung jouissance o sa state of your being self, Puissance. oo, at least, we have done our job. Kaya dito na lang muna kami at, sa susunod na episode ulit tayo'y magkausap-usapan ulit. Muli, ito si Russell. At ito naman po si Lennon. Hindi na natin na-perfect talaga 'tong ending at saka opening. At ito po ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Bye-bye. Ayos! Bye-bye!